Good day, class. This is our fourth topic ngayong finals. So, this is endocrine glands. Okay? So, kung medyo maingay, no? Kasi nandito tayo sa room. Nandito ako sa room. Sa room natin, which is C1401. Endocrine system and the overview and histologic principles. Okay, so let's start. So, dito, no, we have endocrine system. So, sa ating endocrine system, meron tayo ditong pituitary hormones. Or yung mga nilalabas niya ng mga pituitary glands. Okay? Ano pa? Meron tayong pineal gland, thyroid gland, ano pa? Parathyroid gland, and adrenal gland. So, dito muna tayo sa endocrine gland. Okay? In a pituitary gland, meron tayo dyan dalawang characteristic. Yung isa is nagre-release si anterior pituitary, and the next is si posterior pituitary. Okay. So, ulitin natin. Ang una is si anterior pituitary and then si posterior pituitary release. Okay. So, ito, mahalaga to, no? Mahalaga tong mga meaning niya, mga abbreviation ng mga nandyan, and also, kung ano yung pinaka-meaning nila. For example, adrenocorticotropic hormone, meaning ACTH. Adrenocorticotropic hormone, ACTH. And the next is, ano pa yung nilalabas? Ano yung sinesecrete, no, ni anterior pituitary, yung pinakataas? Follicle stimulating hormone. So, para saan ba si follicle stimulating hormone? Ayan yung sa ating reproductive system. And next is si growth hormone. Ibig sabihin, no, dito na determine ng isang katawan natin, no, kung pwede na ba tayo tawag dito, tumanda, no, ganyan, and then babata, tatangkad, ganyan, kung ready na ba yung katawan natin, na pwede na tayo mag-start for maturation. Okay? Or to road to adulthood. Luteinizing hormone, however, it is very important saan? Important siya sa reproductive system. And the next, si melanocyte stimulating hormone, MSH, and then si prolactin, PRL, thyroid stimulating hormone. Saan siya natatagpuan? Sa thyroid gland. Okay? Ma'am, nasaan ba si pituitary gland? Si pituitary gland is nandito siya. Yung sobrang liit na yan. Ayan si pituitary gland. Next is our posterior pituitary releases. Ito naman, ibig sabihin, no, ito yung nire-release, no, ng ating pituitary. Saan? Posterior. So, dito sa posterior siya nagre-release. Ang sinesecrete naman, no, ibig sabihin, no, ang kailangan ng katawan natin is anterior pituitary hormones. So, yung mga hormones na yan, ayan, si ACTH, si FHS, si GH, LH. So, dito, oxytocin. Actually, no, love hormone din po si oxytocin. For example, fall in love ka ng oxytocin. Ano pa? Nagkakaroon din ng oxytocin ng isang breastfeeding woman. And then, ano pa? ADH. Si ADH, both men, ay both gender, no, merong ADH. Para saan ba, ma'am, si ADH? ADH is mahalaga siya saan? Tinakil natin yan saan? Sa hindi sa respiratory. Tinakil natin yan sa ating kidney, di ba? Mahalaga yan, no? Sa ating urinary system. Okay? Next, our pineal gland. Nasaan ba si pineal gland? Ano nire-release niya? Melatonin. Okay?
Pineal gland is andito yan, no, sa ating brain. Okay? Next, thyroid gland. Wala magsasabi na si thyroid gland nasa loob ng nasa loob ng brain. Hindi, ano? They are, ano yung shape nila? They are butterfly shape. Diba siya? They are butterfly shape. So, bakit kaya butterfly shape? Ayan siya, oh. Okay. Huwag kayong malilito, ha? Si thyroid gland, ang nire-release niya is si thyroid hormone at si calcitonin. However, no, si anterior pituitary secretes ang ating TSH. Okay? Same po sila ng karakteristik ng hormone, no? Pero different type of hormones. Si thyroid kasi dito sa anterior pituitary, ang nire-release na is yung pang-stimulates. Dito naman sa thyroid gland is mismong thyroid hormone. Okay? Ano pa? And calcitonin. Next na natin. Parathyroid hormone. Saan natatagpuan si parathyroid? Dito sa thyroid gland. Okay? Diyan siya natatagpuan. So, they are located sa pinakataas daw, no? Pinakataas, sa pinaka-posterior ng ating thyroid. Dito, no? Diyan siya nakikita, okay? And then dito, located daw sila doon. Ano ang nilalabas niya? Syempre, no, parathyroid gland, ang nilalabas niya is si parathyroid hormone. Okay, next na tayo. Adrenal glands. So, dito, no, may dalawa tayong karakteristik, no? Kailangan nyo itong matandaan, no? Lahat itong nasa table is very important. Important sila in terms of what? In terms of maaaral nyo saan? Sa clinical chemistry. Kapag nag-third year kayo, hanggang mag-MCAT kayo, hanggang mag-board exam kayo, mahalaga to, no? Yung pinaka-table na to. Especially sa pituitary, sa mga pineal glands, and different kind of glands na nandito, okay? Sa adrenal, papasok yan into dalawang category. Number 1 is si cortex. Number 2 is si medulla. Sa cortex, pakitandaan ang kanyang hormone is si corticosteroids. Okay? Next, epinephrine and norepinephrine. Sino ang nagre-release? Adrenal gland. Kanino? Kay cortex o kay medulla? Kay medulla. Okay? So, nasaan ba si adrenal glands? Nasaan sila? Andito sila, oh. Okay? At the top of our kidney. Okay? Si kidney ba yan? Si pancreas ba yan? Or what? Siya yan, ano? Okay. Next natin is yung isa naman, isang dito din sila. Okay? Okay, dito na tayo, no? Tapos sa tayo dito, lagyan natin to ng layer, lagyan natin to ng division. Okay? So, tapos sa tayo dyan, dito na tayo, organs and structures containing endocrine cells. Ito na yung mga organ, specifically, na nagko-contain ng mga endocrine cells. Yung sa isa naman kasi, no, ito yung mga endocrine glands. Ito naman, kino-contain niya is mga endocrine cells. Okay? Number 1 is si hypothalamus. Okay? Tanggalin natin to. Tanggalin na natin yan, no? Hypothalamus. Specifically, nasaan siya? Ito siya, no? So, medyo blurry kasi yung ating picture, no? So, dito, ano nilalabas niya? Ma'am, di ba sinabi mo kanina may oxytocin? Yes, no? Nagre-release din po ng oxytocin saan? Sa ating hypothalamus. Okay? Nagre-release din doon ng ADH. Okay? And ano pa, pag sinabi sa inyo, no, it releases
our, it releases our ADH, it releases our oxytocin. However, it is also for regulation of our hormones. So, sino na yon? Hypothalamus. Okay, next. Thymus. Nasaan si thymus? Mga sa thyroid. Andito siya, no? Malapit siya, no? Sa ating heart. Okay? Si thymus ay malapit siya sa ating heart. Ano ang nire-release sa thymus? Ni thymus? Thymopoietin and thymosins. Ma'am, parang may nare-recall ako sa sinasabi mong thymus na yan. Yes, no? May mare-recall talaga kayo dyan. Sino? T-cell. Diba? Inaral natin yan saan? Sa circulatory systems din, diba? Tsaka saan? Sa immune system natin nung midterm. Diba? Originated sila saan? Kay thymus. Yan po yan. Kaya dito may makikita kayo, thymopoietin. Okay, next. Atriopeptin, saan siya? Kay heart. Kidney. Calcitriol. Okay? Calcitriol, wag niyo siyang babaliktad kanino? Kay calcitonin. Okay? Although same sila na CT, ganyan, no? Pero, ang may CT lang na abbreviation, sino? Calcitonin. Para mas madali sa thyroid, tonin. Si Tony. Tony Pollard. Next is si kidney is meron tayong triol. Kapag sinabi kasi triol, di ba, tatlo yun, no? Calcitriol. Okay, so para mas-distinguish mo, no? Okay, calcitriol, saan siya? Sa ating kidney. Calcitonin, saan siya? Sa ating mga thyroid. Okay? Next, sa kidney rin pa, erythropoietin. Kaya nga, no, may mga patient kapag mga chronic kidney disease na ang kanilang sakit, kailangan na nilang i-dialysis. Bakit? Kailangan masala yung mga substances, yung mga harmful products na nandoon sa kanilang blood na hindi na kayang masala ni kidney, kaya kailangan nandumaan sa makina. Okay? Kaya sila kailangang i-dialysis. So, ano ang mahirap pa pag dinadialysis? Kailangan mo lagi salinan ng dugo. Ano pa? Kapag namamaga yung dito sa yung both vein, sa braso, pwede ka doon tusukan saan? Leeg. Parang hindi naman totoo, ma'am eh. Sige, kapag nag-intern kayo, makikita nyo yan. Different types ng mga nagda-dialysis. Sobrang kawawa. Ano? Kaya yung iba kapag nagda-dialysis is parang nag-give up na sila. O kaya sometimes, no, yung iba naman kapag dialysis patient na, no, ayaw na nilang ipatuloy o kaya ayaw nilang magtuloy ng dialysis. Kasi alam nila, may tendency na pwede silang manghina, which is totoo naman. Isipin mo yung naglilinis ng katawan mo, yung machine, imbes na yung ating kidney as well our liver, di ba? So, kaya dito, kung malilito kayo, no, may EPO kanino kay kidney. So, yun, napaliwanag ko na, ha? Bakit? Kung bakit merong EPO, erythropoietin, dito sa ating kidney. Okay, next is our gastrointestinal tract. Meron tayo dito ang cholecysto or cystokinin. Next is si gastric inhibitory peptide. Mahalaga yan, no? Mga pangsala, mga pantunaw, no? Sa ating kinakain. Next, gastrin, secretin, and then si vasoactive intestinal peptide. What about pancreatic islet or islets? Ma'am, parang narinig ko ulit tong islets na sinasabi mo. Yes, no? Doon makikita si islets of our Langerhans. Diba?
Di ba doon ko sinabi, no, sa recorded discussion na yun is meron dong glucagon. Ano si glucagon? Alpha. Di ba? Si insulin, ano siya? Beta cells. Okay? Next natin is to our ovary. So, sa ovary, ano meron tayo? Estrogen and progesterone. Kaya nga po sa mga babae, no, na mga nagtitake ng pills dyan, kung makikita nyo yung pinaka-compound or yung pinaka-pangalan, no, ng ating mga binibiling pills. For example, is si Daphne. Ano pa? Ano pa ba yung mga sikat? Sila Cybel, ano pa ba? Yung mga sikat na mga pills, makikita nyo doon, it is the progesterone plus estrogen pills. Diba? Eh ma'am, ano ba ang pinaka-action ng isang pills sa katawan ng tao? Ibig sabihin ba nun is hindi na mabubuntis yung babae or may tendency na hindi na siya magkaanak or mabaog, no? Actually, no, sa pills, no, hindi siya nire-recommend na sabihin na nakakabaog siya. Bakit? Kasi pills, it is a contraceptive pill. Ibig sabihin, no, pinapahinto lang niya yung pinakadaloy ng regla, no, ng isang babae because, no, pinapakapal yung pinaka-uterine lining, no? Pinapakapal niya yung uterine lining. Kapag kasi makapal ang uterine lining niyan, either dyan is hindi makakapasok yung pagka-fertilization or pagkakaroon ng gametes ng parte ng katawan ng babae. Ibig sabihin, no, hindi siya ganoon madaling mabuntis or hindi siya mabubuntis, no? Because pinapakapal yung pinaka-wall, yung pinaka-thickening of the cervix. Ano mangyayari? After mo ma-take yung pills, doon ka pa lang re-reglahin. At actually, no, mas safe siya, no? Because iniinom natin siya sa ating cycle, di ba? Oh, ma'am, paano naman, no? Hindi naman ako nagpipills, no? Gusto ko lang malaman, no, bakit may menstruation. It's because, no, ibig sabihin, no, may nabasa kasi akong concept sa Facebook before na nag-aaral ako, no? I think sa kaklase ko yun, no? Parang napaka-dumb idea, no? Nabasa ko siya, no? Kasi ano ba yun? Ba't sinabi yung mga regla daw ng babae, yung daw yung mga hindi na fertilize ng semen. Actually, parang, alam mo yung napaka-vague ng kanyang thinking doon, no? It's because, no, ang menstruation kasi talaga, no, yun yung shredding. Nagsished po ang babae ng egg cells. It's because, no, hindi nga siya na-fertilize pinaka dito, but not specifically na sabihin niya na hindi yung mga regla natin, yung mga anak natin. Yun yung parang shinare niya, na parang shinare sa Facebook before. Tapos parang ako sabi ko, napaka-big naman ng utak nun, no? Sabi ko, parang, di ba niya alam na kapag may nakabasa na parang, ano ba yun? Di ba parang ang mali niyang pakinggan, no? Because yung regla, no, hindi po bata yan. Yun yung shredding na cycle ng isang babae hanggang mag-menopause siya, no? Ibig sabihin din kasi, no, once ang babae kasi magkaroon ng menstruation, ibig sabihin, pwede na siyang mabuntis. Okay? Kapag ang babae naman is hindi siya nagkakaregla, hindi siya ganon kadali mabuntis. Okay? Ano pa? Either meron siyang polycystic ovarian syndrome, PCOS. What about here sa testes? So dito, no, sa testes, no, meron tayong androgens, which is ito mostly yung mga tinutusok, no, ng mga babae na gusto magkaroon ng karakteristik or ng hormones ng isang lalaki para mas tumigas, no, yung kanilang pagsasalita, ganyan, and then magkaroon sila ng mga facial hair. Si progesterone naman, estrogen, yan yung mga tinutusok, no, kapag gusto nila magkaroon ng karakteristik ng hormones ng isang babae. Okay? So, mapag-uusapan pa natin yun, no? Yung mga reproductive system na yan, no?
sa ating week 17. Okay, yung last topic natin. So dito, hormones of the pars distalis and yung releasing, inhibiting hormones niya. And also kung ano yung tina-target niya. Okay, in our hypothalamus, we have here thyrotropin releasing hormone, meaning, no, sila yung mga TRH, gonadotropin releasing hormone, corticotropin releasing hormone, and then si growth hormone releasing hormone. So, ma'am, ano bang mahalaga dito? Kailangan niya malaman, no? Yung releasing, and then yung inhibiting hormone niya. Saka nyo na malalaman yung mga meaning nito, no? Yung pinaka-study nito, pinaka-expand na explanation niya kapag nag-third year na kayo, no? Ang kailangan dito, no? Malaman natin what is the releasing hormones of our hypothalamus, what is the inhibiting hormones of our hypothalamus. Ma'am, ba't ganun? Parang nalilito na ako. So, isipin nyo, dito, no? Tatandaan nyo, puro siya releasing. Dito naman, puro siya inhibiting. However, no, dito, no, puro siya as is ganyan. Ibig sabihin, no, doon talaga yung pinaka-secrets niya. Saan? Sa pituitary. Okay? And as well, dito sa pinaka-table na to, no, yung nandyan sa may table na kanina, yung pangalawa, no, ibig sabihin, no, andito yung mga releasing and inhibiting hormones niya. Kasi ang mga organs natin, mga glands natin sa ating katawan, no, nagtutulong-tulong yung mga yan, no, para ma-metabolize yung katawan ng isang tao. Okay. Anterior pituitary, ano yung ano niya? Nire-release ni anterior pituitary. Ano yung meron sa kanya? Babalik tayo dito. Anterior pituitary is, eto siya, di ba? Kapag naman dito, kay posterior pituitary, ano yung mga nire-release niya? Etong dalawa. Okay? So, tatandaan nyo, mas marami lang talaga si anterior kesa kay posterior. Okay? Ang kailangan nyo dito malaman, what is the abbreviation of this? Kasi paano kung mag-recitation tayo, tapos yung mga pina-question ko doon is, ano ba yung nare-release ni anterior pituitary hormones, ganyan, no? Or yung sinisecrete niya. So, either magbigay ka ng isa. So, matatandaan ko, okay, si prolactin po, o kaya si growth hormone, o kaya si yung mahaba, si adrenocorticotropic hormones. So, yun, no? Maraming pwedeng matanong dito, especially sa exam, and then also, madaming tanungan dito, no? Kapag nag-board exam na kayo, especially sa clinical chemistry. Okay, 100 question yun. Actually, sumakit nga yung ulo ko nun no? Nung nag-board exam ako nun ng CC. Kasi, ang daming machines, and then ang daming hormone na tinatanong, hindi ko na talaga alam gagawin ko nun, na sinasabunutan ko yung sarili ko nun ng light lang, no? Parang kunwari nagkakamot ako, no? Pero sinasabunutan ko yung sarili ko nun, ano yun? No? Ang hirap. Okay, next. TSH. Okay? Dito sa TSH, kanina siya. From the thyroid pituitary, di ba? TSH, and then sa ating thyroid, maglalabas siya ng thyroid hormones. So, nalilito na naman kayo. Ma'am, di ba kanina sinabi mo, wag malito. Dito may TH. Oo nga, si thyroid stimulating hormone nga, no? Magbibigay ito kanino sa ating thyroid para si thyroid makapag-release ng, ito pala siya, nalito pa ng thyroid hormone. Ayan. Bumalik ko pa no? Kaya melatonin siya tuturo. Ayan. So, ito siya, okay? Yaan siya. Okay? Okay, from anterior pituitary again, magre-release tayo or magsasekret tayo ng growth hormone. Okay, kay growth hormone muna tayo. Either si growth hormone para saan siya? Sa ating liver, sa ating muscles, sa ating bones, or sa ating mga fats. Okay? Next, melanocytes. Saan siya galing? Kay pituitary. Okay? Kay pituitary ba siya?
Yes, no? Kay pituitary, specifically kanino? Anterior or posterior? Kay posterior. Tatandaan niyo palagi, yes, no? Dalawa silang pituitary, pero dalawa yung kanyang category. Alright. Next. PRL. Prolactin. Sino nagre-release kay prolactin? Si pituitary, pero kanino? Kay anterior. Alam nyo, no? Dito pa lang sa table na to, marami siyang potential na pwedeng maitanong saan? Sa Revalida. Actually, no, yung Revalida na yon is parang ginibuhay ko na siya sa parasitology nyo. So, ang gagawin ko na lang is quiz, ganyan, and then oral quiz. Kapag Revalida kasi, no, marami pang tanong, no, marami pang butas na hanapin doon sa mismong sasabihin mo na sagot. So, ganun kasi ang Revalida, no? Para pang, ang ibig sabihin sa Revalida, diba, aaralin mo, and then, doon makikita yung pinaka-knowledge mo talaga if alam mo yung inaral mo. So, ganun kasi siya, no? Actually, si Revalida is mararanasan niya, no? Kapag nag-medicine na kayo, kapag nag-doktor na kayo. For example, bibigyan kayo ng isang sakit, no? Actually, ang mga namimili niyan is mga teacher nyo, no? Yung mga professor nyo na, yung mamimili niyan, no? Mga doktor na professor, no? For example, no? Aralin mo yung mga hormones and then ipaliwanag mo sa akin, balik ka sa akin after 1 week. Kasi isa-isa kayo magre-revalida sa kanila. So, ganun. No? Papaaral sa inyo yung pinaka-book. For example, okay, anatomy. Saan nakikita si anterior? Ma'am, dito po sa ano? Saan? Saan part? Anong gawi? Okay, sa gawi na yun, anong part yun? So, ganun pa. Ang daming tanong. Okay? Okay, next. PRL is for mammary glands. Saan ba yung mammary glands? Sa mga breasts, no? Nagkakaroon din ng prolactin, no? Kapag milk production, especially, no? Sa mga breastfeeding woman. Malay naman na sabihin ko na breastfeeding men, di ba? Hindi naman naggagatas yung ano, hindi naman naglalabas ng gatas, no? Yung mga men. Okay, next is our follicle stimulating hormone and our luteinizing hormone. Please, no? Patandaan itong dalawa na yan. FSH and LH. Bakit kailangan nyo siyang tandaan? Because matatakal pa natin yan saan? Sa ating reproductive system. Okay? Follicle stimulating hormone and then si luteinizing stimulating hormone. Pero dito, no? Luteinizing hormones. Okay? Patandaan nyo, ang may stimulating lang, si follicle, si luteinizing hormone, para saan din siya? Sa ating reproductive system. Pag-aaralan natin yan, no? Follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, they act on the gonads. Both saan? Babae at lalaki, no? Para saan? For the fertilization. Next. ACTH, adrenocorticotropic hormone. Para saan siya? Acts on the adrenal cortex that causes or releases our cortisol. Kaya nga, di ba, no? Kunwari, ano? Nai-stress ako, no? Sobrang stress ako ngayon. Ang mangyayari sa katawan natin is tataas yung ating cortisol. No? Tumataas si cortisol kapag sobrang stress ng isang tao. Okay? Okay. Next. Endocrine system. A network of ductless glands that releases different types of hormones. So, mahalaga yung mga nasa table na yon, ha? Mahalaga yon. Epithelial origins except our adrenal medulla and posterior pituitary. They are very rich with capillary networks. Diba? Next,
Why endocrine histology matter? Because for hormone production, makikita natin, makakorelate natin, di ba? For example, kanina, no? Si hypothalamus, saan ba siya? Kunwari, kay thyroid. Ano nirelease si thyroid? Calcitonin. Okay? Sa kidney naman, ano nirelease niya? Calcitriol. Okay? So, aralin niyo yan, ha? Yung table na yan, ha? Kailangan niyo yan matandaan. Functional cycle, stimulus, neural, hormonal, metabolic. Pag-release naman, exocytosis. Sa clinical, dito, Cushing's disease. Natatandaan nyo ba? No? Pinaliwanag ko si Cushing's disease saan? Nung nag-pharmacology tayo, di ba? Cushing's disease. Meron din dyan, Cushing syndrome. 2 types po kasi ang Cushing's disease. Ibig sabihin kasi na to, no? Sa mga ano kasi to, no? Sa mga cortisol, no? Cushing's disease or Cushing's syndrome. Okay? Yan yung mga sinasabi ko na humpback, moon face, ganyan. Atrophy, pituitary insufficiency. Ibig sabihin, insufficient, lumiliit. Okay? Or kaya, hindi siya nag-degenerate, no? Nagiging normal size. Hindi siya nagiging normal size. Neoplasms, ito yung mga tumors. Okay? Or mga carcinoma. Okay? Example is a thyroid cancer, colon cancer, no? Ito mga example lang itong mga to, no? Not specifically kapag hyperplasia adrenal cortex agad. Hindi, no? Pinapakita lang dito, no? Yung pinaka-example niya. Autoimmune disease naman, si Hashimoto thyroiditis. Si Hashimoto thyroiditis, ibig sabihin dito is mababa alin? Yung thyroid, no? Meron siyang hypothyroidism. Ma'am, paano kapag mataas? Kapag mataas, ibig sabihin magkakaroon siya ng Graves disease. Okay? Si Hashimoto sa mga thyroid yan, ito yung mga thyroid, no? Malalaman nyo pa yan, no, kapag nabasa nyo yung pinaka-book, no? And then also kapag CC na kayo, no, clinical chemistry. Hormone excess, meron din doon deficiency syndromes. Okay? Pituitary gland. Ano ba yung mga nasa pituitary gland? So, meron dito mga hypophysis. So, dito, master endocrine gland. They are located. Ganon, no? So, ang mahalaga dito, no? Itong 2 major division. Ma'am, saan? Anterior, posterior. Okay? Dito tayo mag-focus. Adenohypophysis sa anterior. Okay? Neurohypophysis sa posterior. Pars distalis, saan? Sa anterior. Yung may mga pars. Okay? Ma'am, dito may pars din eh. Pero, neurohypophysia siya. So, saan siya? Nervosa. O, diba? Alright, next. Hypothalamic hormones regulating cells. Ito na mga hypothalamic. Mama, saan ba si hypothalamic? Okay. So, balikan natin, no? Hypothalamus. Ano ang kanyang nare-release? Thyrotropin, prolactin, gonado sa mga gonads, corticotropin sa mga cortisol, and then our growth hormones. Ano ang kanyang ini-inhibit? Prolactin sa mga breastfeeding, and then growth hormone inhibiting hormone. Okay. So, dito, ma'am, hypothalamus nasaan naman?
Nasaan na nga? Nasa thymus yun, di ba ma'am? Hindi, no? Yung ma'am, nasa thyroid? Hindi. Nasaan siya? Nandito, no? Nasa brain natin. Okay? Ano yung release ni hypothalamus? Oxytocin, regulatory ng hormone, and then antidiuretic hormone na mahalaga for what? Sa ating urinary. Okay. Alright. Dito na tayo. Hypothalamic. Nasaan siya? Inside our brain. Diba? Nasa ulo natin, no? Huwag kayo malilito, no? Kasi minsan, no, kapag nagkanda, lito-lito na kayo, napagsasama-sama na yan. Hypothalamus. Thyroid. Wala. Ano na? So, ito, hypothalamus. Okay? So, sa hypothalamus, dito muna tayo sa anterior pituitary. Okay, si anterior pituitary kasi, no, mas marami siyang nire-release. However, no, si posterior kasi sa oxytocin, nire-release niya. Diba? So, yun yung mga nire-release niya. Actually, tatatlo nga lang nire-release niya, diba? Ilan yung nire-release niya? O, dalawa lang. ADH and then si oxytocin. And then, yung isa sa hypothalamus is si regulatory hormones. Okay? So, ito pinapaliwanag ko sila sa inyo, ha? Alright. Thyrotropin releasing hormones. Class, huwag niyo munang pansinin to, ha? Huwag niyo munang pansinin to. Ang kailangan kong pansinin nyo, no? Sino? Jump na agad kayo. Functions. Pamigay ko na sa inyo yan, ha? Mag-jump muna kayo sa functions. Hayaan nyo itong sa chemical form, hindi na mahalaga yan, no? Sa functions na kaagad. Thyrotropin releasing hormone stimulates our thyrotropin. THS. Di ba nga, no? Si thyrotropin kasi, no? Kailangan magkaroon ng release yan, no? Para mapunta dito yan, no? Sa ating thyroid. Ngayon, si thyroid, magre-release yan ng TSH. Okay? Gonadotropin sa ating mga gonads. Ano ba yung mga gonads natin? Sa ating reproductive system. Specifically kanino? Kay follicle stimulating hormone para sa pag-menstruation ng isang babae. Luteinizing hormones din. Ano pa? Pang-regulate din kasi yan ng ng cycle ng ating semen. Okay? Somatostatin. It inhibits our somatotropin and also our TSH. Okay? Sa thyrotropin, specific lang siya kanino, release ng thyrotropin. Sino? Si thyrotropin, release TSH. Tanggalin ko nga to. Okay. Next, somatostatin. Somatostatin, it inhibits the release of our somatotropin as well our TSH. Ma'am, ba't ganun? Parang lahat na lang na mababasa mo, puro TSH eh. It's because our thyroid is very important, specifically saan? Sa pag-metabolize ng ating katawan. Bakit? Once kasi magkaroon ka ng thyroid na may inflammation, for example, hypothyroidism, hyperthyroidism, ano nangyayari? Yung iba, no, kapag hyperthyroidism, no, napapansin niyo ba yung parang lumuluwa yung mata? No, nakakatakot, no? Lumuluwa yung mata. And ano pa? Body regulation. Mabilis silang tumaba or kaya hindi sila ganon madalas nakakapag-poop. No? Parang nahihirapan yung katawan nila mag-metabolize, specifically, no, kapag sa temperature. Lagi silang nilalamig o kaya minsan naman na sobra-sobra yung pag-sweating nila. So napakahalaga ng ating thyroid. Okay? Iba po si thymus, iba po si hypothalamic, iba din si thyroid, okay? Huwag kayong malilito. Same lang kasi sila ng parang spell, no? Next, growth hormone o saan? Sa bone, sa muscle, saan pa? Yung sinasabi dito. Saan pa?
Si growth hormone, liver. Okay? So, bakit kaya ma'am growth hormone, liver? Hindi niyo ba alam, no? Fun fact, no? Kapag si liver kasi, no? Kunwari, natapyasan yan, nasira, ganyan, pwede yan magkaroon ng regeneration. Si liver po is capable siya mag-regenerate ng new cells, mabuo ulit siya. Kaya nga sa mga manginginom dyan, no, please na alagaan nyo si liver nyo, no, huwag nyo sinasagat agad-agad. Kasi bata pa tayo, no, mamaya pag mga nasa 65 na tayo, naghihingalo na yung liver natin, ala na, DEDS na, dialysis na, CKD na, chronic kidney disease na agad. Ano pa? Pwede pa magkaroon dyan ng gallstones. Halo-halo na. Alright, next. Dopamine. Ma'am, narinig ko kaya si dopamine. Saan? Pharmacology. So, si dopamine, no, they are mga reward systems din sa ating katawan. And then also, saan siya? Inhibit the release of our prolactin. Ma'am, ba't kanina sabi mo oxytocin, nagre-release ng oxytocin yung ating katawan kapag nagbe-breastfeed ang isang tao. Siyempre, no, sa dopamine din, no, nagre-release din siya ng prolactin. Okay, tandaan nyo, not just oxytocin, but also our dopamine. Okay? Kapag mga hypothalamic, isipin nyo anterior pituitary, hormone, dopamine, release of prolactin. So, dito. Ma'am, dito sabi mo, prolactin, tas dyan, may makikita ka dito, oxytocin. Yes, no? Si oxytocin din kasi, no, nagre-release din yan, no, kapag breastfeeding. No? Hindi lang siya basta yan. Ano pa? And then, saan pa? Nahilo na. Dito pa. Diba? Oxytocin, nare-release din siya ng ating hypothalamus. Nare-release din niya ng ating posterior pituitary hormones. Okay? Corticotropin releasing hormone stimulates our pro-opiomelanocortin. And also ano pa? Yung ating ACT. Si adrenocorticotropin. ACTH. Okay, next. Ito naman sa posterior. Diba? Sa posterior, ang nirelease niya, dalawa lang. No? Number 1 is our ADH. Also, si ADH, nare-release din yan, ha? Nare-release din yan. Ano pa? Nare-release din si ADH, ha? Sa ibang part ng ating katawan, ha? Not just here. Pero, syempre, galing siya sa posterior, pero nire-release siya ng ibang organ. Okay? Or ng ibang stimulus. Okay, balikan nyo ulit yung table. Nandoon lang yan. Kapag nalilito kayo dito sa mga pinagsasabi ko, no, tignan nyo, i-print nyo yung pinaka-table, andun na siya kaagad. Sasalba sa inyo yan sa board exam, promise. Pati sa MTAP, pati sa clinical chemistry. Kapag ito naaral nyo, okay na kayo. Oxytocin. Ma'am, di ba kanina sabi mo sa anterior, si dopamine? Yes, no? Sa dopamine kanino? Kay prolactin. So, kay oxytocin naman, sa posterior, mammary din, no? Kanino? Kay oxytocin. Ano pa? Sa mga uterine. Si oxytocin din, no? Nagre-release din yan, no? Kapag ang babae ay nasa labor. Okay. Ma'am, ba't yung sinasabi na ADH is for kidney? It's because, ano ba yung kailangan ng ating ADH? EPO. Ano pa? Water permeability. Diba mostly ang ating blood, composed din yan ng ating water na iniinom. Diba? Kaya nga sabi ko, masama ang alcohol, no? Nagiging toxic yung pH ng ating blood. Pwede din yun. Alright, next. Pituitary gland. Ano meron dito? Dual origin. Anterior pituitary, hormone producing. Posterior is hormone releasing. Although si anterior, meron din siyang,
release, meron din siyang secrete. Di ba? Si anterior, meron siyang secretes. And then also releases. Di ba? Yung mga hormones. Okay? Wag ulit makakalimutan yung mga sinasabi ko, ha? Next, functional cycle. Sabi dito sa hypothalamus, kapag nag-release or nag-inhibit yan, saan yan pupunta? Anterior. Okay? Ibig sabihin, no, sa anterior, no, meron nga tayong inhibit or kaya tinatawag tong secrete. Okay? Hypothalamus naman kapag mga axonal transport ganyan sa posterior. Di ba? So, sino to? Si ADH and then si oxytocin. Okay. This one, napakibasa na to, no? Okay, si diabetes insipidus po, siya po ang tinatawag na DM type 1. Diabetes mellitus, si DI ay 1, okay? Si DM is 2. Para hindi kayo malito, no? D1. Diabetes insipidus. Type 1. Okay? So, sa diabetes insipidus, ano deficient sa kanya? ADH. Okay, ano pa? May problema yun sa kanyang insulin. Alright? Kaya kailangan niyang mag-inject. Okay. Adenohypophysis, anterior pituitary cell. So, dito ang kanyang hormones and cell types. Kapag acidophilic or acidophils, they are pink. Kapag naman basophil, they are purple. So, sabi dito, no, kapag in-slice mo yung mga glands na yan, yung mga organs na yan, no, may mapapansin ka dyan yung pagka-bluish, may pagka-pink. So, sabi dito, kapag may pagka-pink, no, yung isang tissue, meaning it is either the growth hormones or it is our prolactin. Kapag naman mga basophil, ibig sabihin, mga purple, mga basic, ibig sabihin, no, either it is corticotrophs, o yung ating ACTH, thyrotropes, or ating gonadotropes. Tandaan na sa gonadotropes, ha, sa mga ating gonads, sa ating testes, sa ating ovaries, ganyan, FHS, and then LH. Kapag naman sinabing chromophobes, meaning ng chromophobes ay pale. So, ibig sabihin, baka mga stem cells lang yun, ganun, no? Chromophils, ibig sabihin, yung may kulay. Sino? Ito. Dalawa na to. Why is it matter? It's because, clinical application tayo. Gigantism acromegaly. Meaning, sobrang laki or sobrang bilis ng paglaki ng isang bata. Kakapanganak pa lang, malaki na. O kaya 1-year-old pa lang, sobrang tangkad na. O kaya yung mga laging kinakasting sa mga movie na kapre, meron silang excess of growth hormone. Ano nangyayari? Sobrang tangkad. Prolactinoma galactorrhea or infertility. Ibig sabihin, no, yung galactose niya is very marami, no? Galactorrhea. Galactose is also a type of sugar. Ano pa? Infertility. ACTH adenoma, Cushing's disease. Saan? Sa cortisol. TSH adenoma, hyperthyroidism. Okay, kapag may mga narinig kayo mga oma, tandaan nyo, no? Either tumor, cancer, tumor, bukol. Doon lang iikot, okay? Next. Functional cycle from our hypothalamic releasing hormones. Saan siya pupunta? Sa ating mga penetrated capillaries. Neurohypophysis, ang sabi dito, no? Herring's body, neurosecretory granules. Ano pa? Glial-like support cells. So, bakit siya unique? Meron siya oxytocin and ADH.
Kasi siya ay nasa posterior pituitary. Ano ang pinaka-functional niya? For Hering's body. Okay? Thyroid gland, follicle, and parafollicular cells. So sabi dito, what is the thyroid gland? It is a bilobe endocrine organ composed of our follicle filled with colloid. Sabi dito, how is it structured? Structured sila either sa ating T3 or sa ating T4. Sino ang nakapag-produce ng calcitonin? Siyempre sa ating thyroid. So sa ating thyroid, tatandaan niyo paragi, meron dyan T3 and T4. Ito, mas ma-expound pa yung meaning niya, no, kapag nag-clinical chemistry kayo. Okay, ngayon, nakapansin niyo ba itong T3, T4 na yan? Mga hormones po ito, na mostly, pinapatest yan sa tao doon sa laboratory. Okay, T3, T4, TSH. Kaya, pinapaliwanag ko sa inyo. Kasi mahalaga yan kapag nag-intern na kayo. Baka kasi mamaya, ang sinabi ng isang patient, magpapatest ako sa thyroid. Ma'am, ano pa yung sabi ng doktor? Ay, hindi ko alam ba sa thyroid tinest mo na. Kasi sabi ng pasyente, sabi lang ng doktor You don't know, yung pala may T3, may T4, may TSH. Thyroid stimulating hormone lang pala ang pinapatest. Pero ang ginawa mo, nag-thyroid panel ka na dyan, aabot ng 4,000 yun. Mananagot ka pa, Kasi iba yung na-punch mo sa kanyang resibo. Next. Okay, so yun lang din siya, So, kayo na yung bahala magbasa niya, Kasi yun na din siya, Only endocrine gland that stores our extracellularly and also follicular cell height correlates with activity. So, yun na siya. Ito ang sinasabi ko before. Hyperthyroidism, hypothyroidism. Pero dito, ang pinapakita is mga cells. Okay? Kapag tall, hyper. Kapag flatten yung pinaka-cells, hypothyroidism. Hashimoto is ating lymphocytic infiltration. Saan yan? Sa mga hypothyroidism din yan. Medullary carcinoma, C-cell origin. Chip cells. Pinoproduce niya yung ating parathyroid hormones. Okay? YPTH is essential. Bakit ba mahalaga si parathyroid hormones? It's because it regulates our calcium homeostasis. In terms of what? Calcium reabsorption sa ating kidney, reabsorption or absorption nan sa ating gut, ibig sabihin sa ating mga kinakain, and then also vitamin D activation, and then saan pa? Mahalaga yan, magnesium sa ating bones. Ma'am, ano ba kasi ang mahalaga sa ating bones? Magnesium and our calcium. Vitamin D. Okay? Hyperparathyroidism, bone resorption, kidney stone. Ibig sabihin, si bone, hindi siya ganun kaganda. Hindi siya matibay. Kidney stone, saan na nangyayari dyan? Nagkakaroon ng bato. Tetany. Tetanus. Pwede. Next, pseudo-hypoparathyroidism and organ resistant. Ibig sabihin, deads na. Paired glands sa kidney with dual embryologic origin. So, dito, natanong yan sa amin,
Nung nag-board exam kami, no, hindi ko lang matandaan no, kung sinong SONA. No? Basta may tinanong siya no, na hormones, and then, ito yung nasa choices. Tandaan, SONA, glomerulosa, aldosterone, cortisol, fasciculata, androgens, reticularis. However, no, si cortex is nandito yan, no? Meron siyang 1, 2, 3 na SONA. Si medulla, no, meron siyang chromaffin or chromaffin cells. Sino? Si catecholamine. Sino pa? Norepinephrine and our epinephrine, no? Di ba nandun yung kanina sa previous slide? Oh, si norepinephrine. Di ba? Na-aral natin yan sa ating pharma. Di ba? Nagbibigay siya ng alertness. Di ba? Adrenal glands, cortex, and medulla. So, dito, mahalaga to. Con syndrome. Ano yung excess? Aldosterone. Cushing's syndrome. Paulit-ulit kanina, ano yung excess? Cortisol. Addison disease. Adrenal. Pheochromocytoma, catecholamine. Maniwala kayo sa akin, tinatanong to sa clinical chemistry. Okay? Noong third year kami, hilong-hilo ako noon. Lagi kami noon nagre-recitation na quiz. And then also, yung quiz namin noon is lagi siyang moving quiz. Ganyan. Pakasakit niya sa ulo, no? Pero ito, pinadali ko siya, no? Kasi ayokong maranasan niyo yung naranasan ko noon, no? Nahilong-hilo talaga ako sa mga binabasa namin noon. So, ito, mas madali siya. Con syndrome, aldosterone, Cushing syndrome, cortisol, Addison disease, adrenal, siya na yan agad. Okay? Sa kanya naisipan kapag nag-third year kayo, kung ano yung mga pinaka-expound na meaning niya. No? Basta ito tandaan nyo, aldosterone, alam ko na, con. Cortisol, Cushing. Adrenal, may A, Addison. Pheochromocytoma, yung sa catecholamine, sa norepinephrine, and then epinephrine. Mahalaga yung mga yan, ha? Nasa book natin yan. Okay, next. Pancreatic islets, islets, bahala kayo kung anong gusto nyong basa, of our Langerhans. Langerhans. So, dito, no, kapag alpha, di ba, sinabi ko yan, sa previews natin, saan kaya yon? Sa week 15. Di ba? Alpha cells, glucagon, insulin as binsulin, di ba? Delta, somatostatin, PP cells as pancreatic polypeptide. Why islet histology matter? Beta cells are central, alpha is peripheral. Saan? Nandito siya, no? Pero wag niyo na masyadong isipin ito, no? Wag niyo na masyadong isipin yan. Isipin niyo ito. Mahalaga to. Clinical chemistry. Mahalaga yan. You will thank me later, no? Kapag nakabisado niyo yan and then naging clinical chemistry na kayo, hala, naaral ko to, hanapin ko ngayon notes ko na yun. Oo nga, same sila, pero ito yung kay mas madali, no? Alright, pancreatic islets, so, diba sinasabi ko before, no sa ating urinary system, diba meron doon diabetic type 1, diabetic type 2, beta cell destruction, amyloid deposition type 2. Insulinoma, ibig sabihin hindi siya nagpo-produce ng insulin sa katawan. Hypoglycemia, mababa ang glucose. Glucanoma, ibig sabihin naman dito, mataas ang glucose. Alright, next. Diffuse neuroendocrine system, DNES. They are scattered saan? Sa ating GI tract. Parang parang natatandaan ko itong DNES na to. Nasa tinapel ko yan, na recorded discussions. Okay? Nandoon yan.
Actually, hindi siya, hindi siya masyadong elaborated doon. No? Nakalagay lang, diffuse neuroendocrine system, and then siya na yun. No? Saan? Sa ating GI tract. Saan pa? Makikita niya sa GI tract na discussion, and then sa ating respiratory tract. Pero dito, nandun siya, no? Next, pineal gland. Melatonin, nasaan siya? Pinealocytes. Ano pa? Corpora arenacea. Sa ating brain sand. Tandaan nyo itong si pinealocytes. Why melatonin matters? No? Melatonin matters is because it is the sleep-wake cycle of our body. For example, may pasok ka ngayon, hindi ka nagising. Yung iba naman, no, may mga morning person, yung iba naman mga night owl. That is the responsibility of our melatonin. Why melatonin matters? So, yun na nga din yun. Gonadotropin, releasing hormones, and saan? Influence our puberty onset. Hydrocephalus, ito po ay sa mga bata, no? Sa mga fetus, sa mga baby. Pineal tumors. Hydrocephalus. Melatonin disorder, it is for sleep disturbances. Kunwari, nagising ka na lahat-lahat, pati may lindol, hindi ka pa nagigising. Nagising ka na may biglang tumawag ng delivery. Di ba? O kaya hindi ka nagigising sa maagang bulyaw ng mga nanay natin, and then kapag may tumawag sa o kaya nag-ring yung messenger mo, biglang nagising ka na, di ba? That is the responsibility of our melatonin, no? Laboratory methods for endocrine tissues. Highly vascularized parenchyma, delicate cellular arrangement in our lipid-rich estrogenic cells. Laboratory methods, how endocrine tissues differ, naiiba, from renal tissues. Because sa endocrine po ay madalas, ang kanyang mga nire-release is mga hormone. However, sa renal, sa ating urinary, doon ay mga sala, mga nagsasala, ganyan. Although, meron doon mga ADH, for our angiotensin 1 to angiotensin 2, na pinaliwanag ko din doon, di ba, hanggang pharmacology, pinapaliwanag yun paulit-ulit, yun na siya. Bakit daw mahalaga ang proper technique? Ito naman, tinatanong at ang sinasabi lang dito, yung proper technique ng tissues, ng pag-segregate. So, yan kasi, mangyayari yan, kapag medtech na tayo, especially, kapag nasa histology or nasa histopath laboratory kayo. Kung papaano ba yung pag-distinguish na mamaya, microtome ka ng microtome, wax na pala yun, naubos mo na yung pinaka-tissues. Okay? Anifixative, always 10% neutral buffered formalin. Dito, mas dumagdag si Bowens solution. Alam nyo ba, before na nag-aaral ako, Bowens, tinatandaan ko yan as bata. Bakit? Ewan ko din, kasi kapag iniisip ko, sa mga testicular, binakabuhay ng bata? Diba? So, maaaral yan, kapag histopathologic techniques kayo, different types of glutaraldehyde, Bowens, zinc. Maaaral nyo yan, Actually, hindi lang ito na nakikita nyo, na mga states na yan, marami pa, Dito ay medyo pinapahapiwan natin sa introduction na dito sa ating histology. Okay? Zinc, formalin, mahalaga yan, so for preservation of our IHC. And then this one is, pakibasa na lang siya, as is lang din siya. Fixation, kapag poor ang fixation mo, ano nangyayari? Misclassification. May mga artifacts, ano nangyayari? Akala mo, hyperthyroidism na kaagad, kahit ala naman siya sakit na ganun. Ano pa? Nagiging obscure yung pheochromocytoma.
So, ito si IHC. Ma'am, nasa book ba yan? No, actually, nasa book siya, pero in descriptive form. Okay? Pakitandaan tong people na to, ha? So, wala na dito dapat ipaliwanag pa na mas elaborated, no? Kasi na paliwanag ko na siya. Ang kailangan na lang din dito is tandaan. Okay? Next. Ito din yung kanina. Fixation. Ito. Naulit lang siya. So, ito lang na natin ng kapag mga chromopodes, mga pill, basophilic means purple, acidophils means pink. Sa herring bodies, patandaan saan siya? Posterior. Okay? Paano ma-distinguish, para natin malaman yung adenoma? Loss of normal acinores. Ito, tandaan natin dito. Prolactinoma, ito ang tandaan natin. Na wag na to, no? Good to know yan, no? Prolactinoma, sheets of lactotropes. Corticotrope, basophilic cells, and ACTH positives. So, dito, ito, how to interpret the pattern, no? Kapag daw, dito is tall, di ba? And then, kapag flatten, hypo. Kapag naman Hashimoto, lymphoid. Kapag mga papillary, ganyan, may mga inclusion siya, no? Clinical application, colloid scalloping, Graves disease. Hertel cell change, autoimmune thyroiditis sa mga thyroid. Sa MOMA bodies, papillary carcinoma, tandaan nyo to, ha? Alabas yan. Parathyroid glands na tayo. How to interpret the pathology? Hypoparathyroidism, atrophic, secondary, diffuse, primary, chief cells. Okay, next. Adenomas, compressed rim of normal tissues. Hyperplasia involves the 4 glands. And then also mga oxyphil cell tumors. So, ilan ang karakteristik ng ating cortex? 3. Zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis. Okay? Tandaan nyo doon, no, kung ano yung mga pinaka-specific na kanilang nilalabas. Okay? Cushing's syndrome, zona fasciculata, zona glomerulosa. Okay? Ilan si Addison disease sa ating mga adrenal. Pheochromocytoma sa cell bullen. Pancreatic islet, tatandaan palagi, andyan na sila. Eto, no? Si beta cells, alpha cells, delta cells, si PP cells. Okay? Pancreatic peptide cells. Si Congo red po, stain yan, no? Stain. Amyloid, saan siya? DM2. Okay? So, medyo, dinadaan-daanan ko siya, ha? Kasi bakit? Na-discuss ko na siya doon, eh. Ibibigay ko naman sa inyo yung PPT, no? Huwag kayong mag-alala. Ibibigay ko sa inyo, no? How to interpret the pathology, carcinoid tumors, nest, trabeculae, and rosettes. Ito, sa mga intestine na nagkakaroon ng watery diarrhea syndrome. Argentophin granules, saan siya sa ating mga serotonin. Okay? Chromogranin A is a key diagnostic marker for diffuse neuroendocrine system. And this one is, ma'am, lahat ba yan mahalaga? Sadly, yes, no? Lahat ito maalaga. Lahat ito kakabisaduhin. Eh, ma'am, paano kakabisaduhin? Ang dami. Di ba napaliwanag ko na kanina, no? Kapag adrenal, tatandaan, meron siyang 3. Kapag naman adrenal, meron siyang, okay? Pancreatic islet,
mga cells. Saan siya tatandaan? Ito yan na siya. Actually, huwag kayong matakot sa table na to, no? Bakit? Kasi na-discuss ko na siya no? Previous slides, di ba? Inerabolate natin yan, di ba? Parafollicular, calcitonin, follicular cells, thyroid, sino? T3 and T4. Dalawa ang kanyang nire-release, okay? Si calcitriol, huwag kayong malito, saan yun? Sa ating kidney, okay? Parathyroid glands, chip cells. Kanino? Kay PTH. Pineal gland is sa ating melatonin. Ma'am, di ba merong melanocyte? Yes, no? Kanino yan? Kay anterior pituitary gland. Pero dito kay pineal gland, no? Pag mga pinealocytes na siya, tandaan nyo, melatonin. Hindi naman siya sinabing melanocytes, no? Melatonin. Para saan siya? Sa sleep-wake cycle, di ba? Kaya nga napapansin nyo, no? Over the counter, may mga gummy bears, may mga candy na mabibili, no? Melatonin. Pampaganda siya ng tulog. Okay? So, tip ko lang sa inyo na huwag nyo abusuhin masyado yung katawan nyo sa melatonin, okay? Integrated system, half of our urinary versus to our endocrine interaction. Renin-angiotensin system, RAAS. ADH and water balance. PTH, calcium absorption. Cortisol, renal function. Si cortisol saan? Diba kapag excess, ano tataas? Magkakaroon ng Cushing's disease. Si ADH saan siya? Diba? For regulation din siya saan? Sa ating kidney. Kaya nga si endocrine tsaka si urinary, no? Magkakasame sila. Ayan sila, no? Ito yung pinaka-integration na mahalaga na huwag niyong kakalimutan, no? Kapag inaaral niyo na yung pinaka-system ng endocrine tsaka ng urinary. Okay? Next, bakit ba siya mahalaga, no? Because nagkakaroon doon ng cross-system na understand natin. Ano pa? For hypertension, sa BP, in terms of what? Urinary system. In terms of what pa? Sa endocrine hormones. Next, acid base. Mahalaga siya kanino? Mahalaga siya kay urinary. Mahalaga din siya kay endocrine. Kasi kapag ang katawan natin hindi balanse yan, no? Ano nangyayari dyan? Magkakanda loko-loko ni organs natin. In terms of pH. How they interact. So, ito na. Si cortisol, nag-i-increase yan saan? GFR. Ito naman is pressure. So, same lang. So, sige nga, naaral nyo ba, no? Naaral nyo ba? Napanood nyo na ba yung week 15 sa urinary system? Ilan ang rate, no, ng ating GFR? 125 ml per minute. Diba? 125. Nalito na kayo, yun na yun, nandoon na yun, di ba? Kapag maaaralin nyo siya, no, dapat i-integrate nyo siya palagi, especially sa mga parasitology din, no, para hindi kayo masyadong nalilito and then nahihirapan, no? Kasi lahat ng mga bagay na mga pinag-aaralan natin is lagi yan magkakakonect-connect. Okay? Sa parathyroid hormone, nag-i-increase yan kapag may reabsorption ng calcium saan? Descending. DCT. Distal convoluted tubule. Okay? Distal convoluted tubule. Mama, ano yung sinasabi mong descending? Kaakibat ng isi ascending. Saan yun? Loop of Henle. So, wag kayong malilito. Okay? Ano po ito? Distal. Okay? Distal.
Ano pa? Aldosterone. Kidney releases the renin. Kapag si kidney, no, napiga niya, no, nakapagpiga ng hormones niya, no, isipin nyo, ganun na lang, no, si kidney nag-release ng renin yan, ano mangyayari? Sa adrenal cortex natin, makakapag-release ng aldosterone. Lagi nyo tatandaan na renin, aldosterone equals to aldosterone. Huwag na huwag niyong kakalimutan to, ha? Kasi mamaya, sa chemistry, tinanong kayo, nag-recitation kayo. Diba? Sasabihin, ha? Naaral na natin, sa binasa niyo kahapon. Kunwari ganyan. Siyempre, diba? Nakakaawa naman yung sarili natin, no? Hala, renin, ano na nga yun? ACTH po. Oo, sa ACTH siya, pero specifically kasi dito, sa renin, no, nagre-release siya ng aldosterone. Okay? Okay, next. Nephrotic meaning, anong sabi ko doon? Kidney. Graves meaning thyroid. Ibig sabihin, mataas ang T3 and T4. Ito yung sinasabi ko kanina, Graves disease. Isipin nyo, na nag-aaral kasi ako, no? Ang tinatandaan ko siya as, ay grabe yung thyroid niya, ang taas. Ganun ko siya tinandaan before. Cushing's disease, mataas ang kanyang ACTH, mataas ang kanyang cortisol. Conn syndrome, mataas ang kanyang aldosterone. So, sino na nga ang nagre-release ng aldosterone? Yung ating renin. Si renin galing saan? Sa ating kidney. Okay? SIDH, mataas si ADH. Type 1 diabetes, mababa si insulin. Ma'am, diba sinasabi mo mababa din yung insulin ni DM2? Ay, ni DM2, yes, mababa din. No? Pero si DM1, di ba nga sabi ko nga, no? Si DM1, diabetes insipidus, ano siya? Pinapatay or hindi tinatanggap ng katawan niya yung insulin. Kaya ang ginagawa ng insulin ng kanyang katawan is kailangan niya mag-inject. Bata pa lang siya, kailangan niya nang mag-inject. So, anong tawag doon? Autoimmune disease. Specifically sa HLA. Okay? Okay, anyway, so siya na yan, no? So, natake lang natin everything here. Okay, walang magsasabi dyan, no? Ay, si ma'am yun, napahapyaw ng pahapyaw. Hindi, Ibig sabihin lang nun, no? Hindi ka lang nakikinig. Lumilipad yung isip mo dyan, no? Endocrine glands, tackle natin. Mahalaga to. Saan? Sa clinical chemistry. Isasend ko yung PPT, okay? Relax kayo dyan, no? Huwag kayo kaagad magkaroon ng violent reaction, okay? I-release ko to, yung PPT, and then yung ang kanyang recorded discussions, okay? Thank you, class, and thank you for listening. And also, kung natapos yung video na to, no, congrats, no? Papasa kayo ng clinical chemistry dahil hinimay-himay nyo yung pag-aaral dito, okay? So, thank you, class, and have a good day.